Magandang buhay mga boss. Samahan nyo kami at pasyalan naman natin paminsan-minsan yung ating mga manok sa cording area during night time. Kasi may mga bago kaming mga stags na naitali at para maiwasan yung disgrasya, syempre pagka minsan hindi pa sila marunong or minsan nahuhulog sila sa kanilang roosting pole. Kaya alalayan muna natin sila, mga boss, para maiwasan yung disgrasya. Sayang din. Pagka nabitin sila, may posibilidad na masira yung kanilang paa at kung sakali naman na hindi pa sila marunong umakyat sa kanilang bagong roosting pole, no choice sila. Sa baba sila matutulog sa loob ng ating tipi. Mayroon din naman tayong mga inilagay sa loob na hollow blocks. Yung iba ay putol ng malalaking sanga ng kahoy na kanilang matutuntungan. Pero ang purpose nun sa amin ay pag malakas lang yung bagyo at pagka summer naman ay syempre may masisilungan sila na matutuntungan pag matindi yung sikat ng araw para hindi sila ma-expose sa labas. May mga sitwasyon kasi, mga boss, na lalo na pagka summer, pag sila ay natutulog sa loob ng kanilang tipi, hindi sila nakatuntong sa kanilang roosting pole, ay may mga instances na minsan may mga asong ligaw or the worst ay asong ulol na maaring makalusot sa ating perimeter fence at sila yung unang-una na magiging biktima. Yun ay kalimitan nangyayari sa aming experience pagka summer or yung walang ulan. Pagka tag-ulan naman, ang kalimitan namang predator na nambibiktima sa kanila ay yung mga sawa, mga boss, bayawak, at minsan din yung musang. Matitindi ang mga yan, lalo na pagka umuulan at dahil nga kalimitan sila ay gumagapang or naglalakad sa lupa, ang unang mabibiktima nila or iispatan nila na easy to kill ay yung mga manok na natutulog sa loob ng tipi paggabi. So, mas maganda talaga para sa amin nakatuntong sila sa kanilang mga roosting pole. Pero, mayroon ding ibang eksena dyan mga boss. Pagka bumabagyo naman, nirurunda pa rin namin yung aming cording area. Kasi may mga manok talaga na makikipag patibayan sa hampas ng hangin at sa kalakas ng ulan hanggang siya ay lamigin. So yung mga yun naman ay aming isinisilong. Kami na mismo, mga boss, ang naglalagay sa kanila doon sa tuntungan nila na hollow block or sanga ng malaking kahoy sa loob ng kanilang tipi. Dahil pagkatapos ng ulan kusan namang lumalabas yung mga yan at gagala-gala ulit sa cording area. May dagdag ko na rin pala, mga boss, yung aming diskarte sa paggamit ng aming mga roasting pole. Pansinin nyo, yung bulik na yan, kapit na kapit siya, eksaktong-eksakto yung kanyang kamao na mahawakan yung kanyang roasting pole. Ang purpose po niyan, mga boss, ay para yung kanyang paa habang natutulog ay
naglalak. Dahil nga, kayang-kaya niyang hawakan yung kanyang roasting pole. Hindi po kami gumagamit mga boss ng malalaking roasting pole. Ayan o, mga alerto yung ating mga witch dog. Para kung sakali man malakas yung hangin, ay hindi sila basta-basta nahuhulog. Ang idea po na yan ay nakuha namin doon mismo sa mga aming mga cockerels at sa mga baby stag. Pag sila ay nasa mga punong kahoy na tutulog. Pansinin nyo, nasa dulo sila ng mga sanga kung saan yung mga sanga na yon ay almost 1/2 inch. Pero kahit may bagyo at malakas yung hangin, hindi sila nahuhulog. Ayan o. Ayan na. O. Ito na sinasabi ko mga boss. Yung ating bagong tali na stag. Although nandyan yung ating mga witch dog na nagro-ronda, nasanay na sa kanila, paano kung may mga ibang aso na nakapasok? Easy target na sila mga boss. Ito pang isa o. Medyo mailap pa. Nakakaakit yan sa mga aso or kaya sa mga sawa or bayawak pag may nakalusot. So, kailangan natin yan silang tulungan na ilagay sa kanilang roasting pole hanggang sa sila ay matuto. Huwag nating gayahin yung sinasabi ng iba na kasama yan sa process ng survival of the fittest. Tayo rin mga boss ang mawawalan kung sakali man sila ay madisgrasya. Hanggang sa muli, maraming salamat. Sana may natutunan kayo.